Wigan. Ilang mga bayan sa Camarines Sur at Naga City lubog pa rin sa baha at patuloy na nangangailangan ng tulong. Mula sa Camarines Sur, may humahataw na balita si Ryan Salantandol live. Hataw Balita ngayon. Ryan, kamusta na ang sitwasyon nyo dyan sa Camarines Sur at gaano pa ba kataas ang tubig baha dyan sa inyong lugar? Yes, James, magandang umaga. Ngayon dito sa aming lugar, dito sa Camarines Sur, ay abot tuhod pa ang baha dito sa unahan namin. Magdamag na walang pag-ulang nararanasan dito sa probinsya. Kaya naman bahagya na bumaba ang tubig baha dito, pero hanggang tuhod pa rin, hindi pa madaanan, James, ang mga kalsada dito sa Naga City. Matapos aprubahan ng sangguniang panlalawigan ng hiling ni Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte na isailalim sa state of calamity ang buong probinsya ng Camarines Sur dahil sa malawakang pinsala na dala ng bagyong Christine. Kasunod dito, agad na nagpalabas ng resolusyon ang provincial government. Nakasaad dito ang paggamit ng emergency fund para sa pangangailangan ng mga residente at recovery efforts sa pinsalang dulot ng bagyo. Sa pinakabagong datos ng PDRRMC Camarines Sur, meron ng 562 affected na barangay, 193,800 ang mga pamilyang apektado, nakatumbas ng 993,274 na individual. 21,200 dito ay nananatili pa sa mga evacuation centers, habang ang iba naman ay kailangan pang puntahan sa kanilang mga lugar dahil mataas pa rin ang tubig at mabagal ang pagbaba ng baha sa ibang mga bayan sa Camarines Sur. Sa bayan ng Milaor at San Fernando, hindi pa din madaan ng National Highway dahil abot pa sa dibdib ang tubig baha dito. Mataas pa din ang tubig sa mga interior na lugar ng kanilang barangay. Sa bayan ng Bula, Minalabak, Nabua, Bato, Kamaligan at Kanaaman sa Camarines Sur naman, pahirapan pa rin ang pag-rescue sa ating mga kababayang nalubog sa tubig baha dahil halos hindi pa rin bumababa ang tubig sa kanilang lugar. Hiling ng ating mga kababayan na madalhan sila ng malinis sa tubig na maiinom at makakain sa kanilang mga lugar. Sa lungsod naman ng Naga City, lubog pa sa baha ang Barangay Triangulo at hindi pa madadaanan ng mga sasakyan. Daan-daang mga sasakyan din ang nalubog sa baha dulot ng bagyong Christine. Patuloy pa rin ang sinasagawang rescue operation at ginagawa ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng probinsya ang makakaya upang maisalba ang ating mga kababayang nangangailangan ng tulong. Bukod pa dito, ang patuloy na pamamahagi ng mga relief packs mula sa pamahalaan at tuloy-tuloy pa ang ginagawang repacking upang mabigyan ang lahat ng mga nangangailangan ng ganitong ayuda sa oras ng sakuna. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa probinsya ng Camarines Sur. Balik sa iyo, James. Ryan, so far ba nakakapagpadala ng ayuda ang local government o representative ng local government? Lalo na yung mga nandyan sa mga matataas na baha na sinasabi mo na nangangailangan sila ng malilinis na tubig? Yes, James, tuloy-tuloy ang sinasagawang relief operations ng lokal na pamahalaan ng Camarines Sur dito sa mga lugar na baha kagaya ng Milaor, Minalabak. Ngunit lamang yung ibang mga lugar dito ay hindi talaga mapuntahan ng mga rescuer. Kaya ngayong araw sisikapin ng mga rescue teams na mapuntahan sila para maabutan ng mga pagkain na makakain. Dahil yung iba, James, nasa 3 o 2 araw na hindi pa kumakain dahil doon sa taas ng baha at current ng tubig na dulot nitong bagyong Christine dito sa Camarines Sur, James. Ayun. Sige, ingat kayo dyan, Ryan. At sana God bless our mga kababayan na sa bahagi niya ng Camarines Sur. Maraming salamat, Ryan Salantandol mula sa Camarines Sur Live. Hataw Balita ngayon. Isang 46 anyos na lalaki ang nasawi matapos na mahulog ang sinasakyan nitong tugboat sa bayan ng Masinloc sa Zambales. Nahulog ito dahil na rin sa lakas ng alon habang hinihila nila ang isang barge na naglalaman ng tone-toneladang uling. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita ngayon.
Patay ang 46 anyos na lalaki na si Benji Enriquez, residente ng Barangay Tanawan, Magsaysay, Palawan, matapos itong mahulog sa sinasakyan niyang tugboat sa Barangay Bani Masinloc, Zambales nitong Miyerkules, October 23. Sinubukan pa itong dalhin sa ospital, ngunit idineklara itong dead on arrival. Ayon sa investigasyon ni Police Captain Marcelo Soriano, Station Chief ng Zambales, ang nasabing tugboat ay may sakay na 12 crew. Bumiyahe pa ito mula sa Simirara, Antique na hila-hila ang isang barge na may kargang 11,000 metric tons na uling. Ide-deliver sana ang nasabing uling sa isang power plant sa La Union para gamitin sa produksyon ng kuryente. Ngunit dahil sa lakas ng alon at hangin, naputol ang lubid na humihila sa barge. Malalakas yung alon at siguro na-outbalance kaya nahulog. Tumama daw sa may propeller niya, sir, kaya yun. Kasi malalakas ang alon, sir, kaya yun. Yun yung nagdala ng pagkabali ng lubid, sir. Samantala, naalis na ang tugboat na humahatak sa barge, habang ang sumadsad na barge ay tumagilid na rin kung saan nasa 1 toneladang uling na rin ang natapon na sa dagat. Ayon kay Police Captain Marcelo, hindi pa nila mapuntahan sa ngayon ang nasabing barge dahil sa lakas ng hangin at alon ng tubig dagat sa Masinloc, Zambales. Nakipag-ugnayan na rin nila sila sa Philippine Coast Guard sa Masinloc PCG para magawa ng paraan na maalis ang barge at huwag na itong kumalat dahil delikado ang mga koral at mga isda. Nasa 1 tonelada na daw yung natapon sa coral at saka sa dagat. Nagdudulot din ito ng cancer yung sa pollution, then sa pagtaas ng temperatura ng dagat, sir. Nakakapagpapalit ng mga coral na nagdudulot ito ng yung tinatawag na coral bleaching. Then nakakapagdulot din ng pollution sa dagat na nakakapinsala sa mga coral at iba pang maritime life tulad ng mga isda. Sa ngayon, pinaiiwas muna sa mga mangingisda na magtungo sa bahagi ng may tumapo na uling. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Umabot na sa 128 barangay ang apektado sa 7 probinsya sa Central Luzon dahil sa pananalasa ng bagyong Christina, habang hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita ang isang mangingisda sa bayan ng Obando matapos lumubog ang bangkang sinasakyan nito. At mula sa Bulacan, may humahataw na balita si Nestor Torres live. Hataw Balita Ngayon. Kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa Central Luzon, partikular dyan sa kinaroroonan mo sa Malolos? Magandang umaga, Sherwin. At sa ngayon nga, kung mapapansin mo sa aking likuran, ay malakas pa rin ang naranasang pag-ulan dito sa parte ng Malolos, Bulacan. Partikular dito sa barangay ng Atlag. At itong naraanan naming mga kalsada ay bawat madadaanan din namin halos may mga tubig baha. Talagang kailangan mo magsuot ng bota, lalo na kung ikaw ay walang dalang kung kayo lulusong sa tubig baha. At ito'y delikado, lalo na maraming mga portion dito sa mga daraanan din sa ilang lugar sa Malolos, papunta rito sa Kabayanan, na talagang mga baha ngayon. Mahirap ang sitwasyon ngayon ng ating mga kababayan sa 7 probinsya sa Central Luzon dahil sa dalang pag-ulan